The nations of the world, diverse, unique, and vast. But where did they come from? The Bible tells us that God formed every nation from one man, spreading people across the earth with His purpose in mind. God provides for these nations, blessing them with resources, culture, and life. Yet we see turmoil, wars, and destruction. Why? In His wisdom, God allows trials to shape us, to draw us back to Him, even through the darkest times. But God's ultimate plan? Salvation for all nations through Christ. He calls every nation, every soul to redemption. How will your nation respond to God's call? Let's learn that today. God and the Nations on Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, good morning once again. And makauban nato atong boss na mo din sa channel. Pero amahan, higala, igsuon, maduulan nimo. Atong pinalangga nga Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Higala, amahan. Di yun ka kabalibad, Pastor. Tinood yun, Pastor. Sige, taguban. Ikaw na sa kasing-kasing wing. Kasing kapag introduce to. Abi ng atik ra. God bless you, wing. Kasing. I love you, wing. Thank you, Pastor. Thank you. Love you too, Pastor. Yes, mga kapaglaw, we're talking about God and His nations, Pastor. Yeah. Let's talk about the region of nations. Sa biblical view, Pastor, unsa man gyud sinugdanan sa mga nasod? Ano naabot ta karon ani na nasod nga gitawag og Afghanistan, na Iraq, na Turkey, na Pilipinas, kanang gyud, Pastor? Of course. Ang sinugdanan gid sa mga nasod nga nag-comprise karon sa atong makita din sa kalibutan, of course, ma-trace nato na siya sa tulo ka anak ni Noah, no? Si Japet. Japet, si Shem, o si Ham, no? So three of them, so considered to be as the ancestors sa mga nations nga nag-spread across the earth nga, of course, nga nahimo na nga several nations sa world karon. Of course, kung makita po niya sa Genesis chapter 10, kaning Genesis chapter 10, mo ning tawag nila nga the table of nations. Kaya dinhi man gud gi-detalye ang lineages ba kaning mga tulo ka anak ni Noah, how they actually established katong kanang distinct nga mga small groups, because it started with kanang small groups. Just like small sa groups at church, no? small group. And then later on it nag-spread Nahimong across and community. nahimo na siya nga dako nga community until such time nga na nation na gyud siya. So yan ang sinugdanan. So, Pastor, unsa may gihatag nga gitagana sa mga nasod sa Dios? Right, that's a very good question. So kani nga plano nga pag-establish kay this is actually a divine plan. Even before Adam and Eve actually fell into sin, because the original command was to go to the world and of course multiply or replenish the earth, ano? So that was the intention of God. So even after they fell into sin, so nagpabilin gihapon na siya nga order gikan sa Ginoo tungod kay nahimo na man gud ang kalibutan, unsa man ning kalibutan nga dili siya ma-replenish. So mao na nga sa panahon po ni Abraham, ang gisaad sa Ginoo kay Abraham nga out of Abraham mugawas dito ang mga nasod, mga kings, Father of all nations, the father of all nations, so on and so forth. O of course sa last na nga statement ingon siya og iya ka ng panalanginan tungod kay mao na iyang plano. So ang plano gyud sa Ginoo, Pastor, nga panalanginan. Yes, of ang course. matag country, matag nasod, matag pamilya. Because that was his plan. Okay. Pastor, kung ingon ta nga ang provision sa Ginoo is panalanginan, ang matag country, matag nasod, nganong gialaw man sa Ginoo ang mga dili maayo mga kalamidad nga mahitabo nga ingon man, di ba? Yeah, okay. We are to receive God's blessings, pero iya pong gialaw like karon ang flooding, grabe kayo ang flooding sa Bicol and some areas of Philippines, and napoy nagpadayon ang gubat sa kalibutan. That's correct. Anong gialaw man ni? Actually, kana bukat-bukat ginang question, no? Kaya Pastor. nasa issue na siya sa theodicy, no? Anong gialaw sa Ginoo, anong na evil nga God is an all-powerful God, nganong gialaw man niya, nga wa man siya mahimo, ngana ba? Yeah. So actually, it goes back sa idea nga kanang free will manggod. Kani magong
nasod of course kung atong pagalantaon iyan ning giplano sa Ginoo pero ang intention sa Ginoo sa maayo unta nga katuyuan no but because kanang sulod ng sala so pag-exercise sa pinaagi sa pag-exercise sa free will nga gihatag sa Ginoo sa tawo. So that's the only thing ang Ginoo dili siya pwede mo kanabitang mo intervene sa imong free will kay otherwise dili na siya matawag nga free will. So kumbaga choice na to. Yeah, kaning mga wars o kaning mga patay, violence and so on and so forth, dili ni kaning kabubuton sa Ginoo. Dili ni siya iyang kabubuton, dili ni mo iyang plano. That is actually circumventing the plan of God. Pero nahitabo siya tungod kay of course gitugutan kay ang free will man God mao mo gipili sa tao nga iya nang pagkahimuon. Like for example sa panahon sa ni Hitler no, tong Holocaust. So millions of Jews nga nangamatay mo na ingon sila nga anong gitugutan man to sa nganong wala magihimo ang Ginoo ato. Tahobot ka ni For example magod kay for example no kung naitaw nga about to shoot somebody. Unya kung kana permi mahitabo nga for example kung kana siya mahitabo unya or before mahitabo niya every time na siya nga about to happen niya punggan sa Ginoo wala na consequence ba? Wala na mahimo nga consequence sa imong action. So wala na relevance sa imong free will kay anything evil thing that is about to occur unya dili kon sa Ginoo punggan niya whatever wala na kuan ba wala consequence sa imong action so wala kay moral responsibility. So kumbaga pastor mo na siya ang challenge. Dili ma-develop ang character sa tua kung wala ni mga gialaw ni mga panghitabo mo inana pastor no? Yeah, of course that is true. That is why kaning pag-ingon sa Ginoo nga panalangin na niya ang mga nasod nga iyang giplano nga i-establish dinhi sa kalibutan. Actually, di bitaw sa Matthew 5:45, di ba ingon diya nga ang Ginoo magpadala og kanang sunlight o kanang ulan o sa tanan nga mga katawhan bisan pa righteous or unrighteous, no equally o believer or non-believer. So tanan bisan patas. Bisag dili lang sa tao, bisan pud sa mga animals, no, the other living things nga kuno nga kauban nato dinhi sa kalibutan. Bisan pa sa mga non-living things, no? Appeal sila ani nga mga panalangin nga gibubo sa Ginoo. So but of course, behind this charm, no? Kay nakita man nato ang mali nga pag-exercise sa tao sa iyang free will nga gihatag sa Ginoo. Siya kay naman kung free will, more ning usa ka butang nga wala na usab sa tao even from before kanang ang sala ni enter sa world og after nga ni enter. So kanang free will nga gasa nga gihatag sa tao, wala na siya na usab. Mora siya nagstay ra gina siya. Ganahan ko na kay gift din na siya. Yes, okay. So pastor, kanang gitawag diha nga pagpadala sa planos kaluwasan sa mga nasod sa Dios. Yun sa niya pag-carry out. Niya pagdala. Of course, kanang John 3:16, you notice that one? Di ba? For God so loved the world that He gave His only Son. So, it goes to show He really cares so much ba sa kaning mga katawhan o mga nasod nga originally iyang giplano nga mo untay luwason. Ma-establish din but later on kana bitang tungod sa sala dili maayo ang consequence. So that's the very reason nga he's still in control. I think no sa akong personal nga panguna-una is I think the kanang statement nga God is control it applies to his plan of salvation. Kana bitang kanang ang plano niya sa kalawasan mao gina ang iyang nagit siya full control of that. Nga whatever happens, it will really he will really pursue that one. Nga dito yung ka i-save you ka. I-save you ka niya. But of course, it would require your the exercise of your free will. Mora na siya. So, Pastor, whosoever believeth, diba? Whosoever. Believeth in him. That shall requires, not perish. yeah, that requires your free will, exercise of your free will. Pastor, na daghan na itong mga viewers karon and they want to hear your encouragement. What can you say? Atong encouragement is nga masulti nato sa atong mga viewers kaning nasod nga kung asa man ta nabilong, of course just like the Romans 14 says no kanang gi-establish ni sa Ginoo, ang meaning anang establish is dili kay kung kana siya nga nasod questionably or dili uyon sa teaching sa Biblia kana sa Ginoo gyapon, dili na mao ang gipasabot nga gi-establish sa Ginoo. Ang gipasabot nga establish sa Ginoo
to my simple opinion is, that was actually the original plan of God. But however, despite of the challenges that they are going through right now, naman ko yung mga nasod nga, we would consider nga, lahi ilang tinuan sa atong tinuan. So, kaning message sa kaluwasan, this is actually for all. Ma-atheist man ka, Sa or imong belief. naman ka sa nasod nga, totally kanang wajud kay hanaw Nothing sa faith. sa Ginoo nga atong gituan. So that's actually the intent of God for all nations and for all tongue. Kay unsa na kanang iyag yung katuyuan, and the purpose is makita man na sa Revelation 7, di ba, tong all kindred, tongues, nations will actually stand before his presence. So he will at the end sa katapusang adlaw iyag gyapon siyang i-gather all nations and kaning kindred, tongues, and so on and so forth. So he will rescue them. All right. Thank you so much, Pastor. It's a meaningful conversation, no? And thank you really so much.